Sabi po ng Biblia sa unang Korinto 8:6. Ito po. Ha? Sabi po sa unang 8. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Pakihanap sa Bisaya kapatid. Unang Korinto. Ang Ama. Hindi po si Kristo. Ang paniniwala naman ng Roman Catholic, the Father is not the Son. The Son is not the Father. But according to Paul in the Bible, sa Bisaya, basahin natin. Apan alang na to, usara ang Diyos, ang Amahan. Ang linaw eh. Ilan daw ang Diyos? Isa. Sino? Yung Ama. Hindi naman sinabi ni Pablo, sa ganang ating may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Hindi ganun na sinabi. Sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. O, paano yan? Kaya pag sinabi mo si Kristo, Diyos din, ilan na Diyos? Kita mo, nalilito ngayon ng tao, I'm sure. Litong-lito na kayo. Ha? Kaya dapat linawin mo yan. Linawin mo yan. Because if Jesus is not the Father, and if Jesus is God, and God, the Father is God, therefore how many gods are they? Ha? Are they? Pasensya na po kayo, hindi naman po ako nagmamayabang. Gusto ko lang po ipakita sa mga kapatid natin, kababayan natin dito. Hindi po tayo ngayon lang namulat sa debate. And with all respect po, ang magagaling sa debate ng mga Katoliko, Catholic defender, nandun po sa Metro Manila. Wala po dito, with all respect. Ano po? Kaya yan, sanay na sanay po tayo sa ganyan eh. Wala na pong bago itong Wala na pong bago ito. Kaya nalulungkot lang ako dahil kaibigan ko po ang mga Katoliko. Pero wag po kayong mag-alala. Malapit po kayo sa aking puso. Ano po? Ngayon, bakit pa ako hindi naniniwala si Kristo ay Diyos na totoo? Kasi susuko sa Diyos eh. Alam nyo ba sa araw ng paghukom, si Jesus Christ susuko sa Diyos? Ayon sa Biblia, paano magiging Diyos ngayon? Basahin natin. Ito po yung nakalagay sa unang Korinto 15:24. Ito po ang nakasulat. Ano po? Maganda nga, cross-reference natin sa Bisaya na Bible. Pagkatapos 15:24 ng unang Korinto. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos. Ibibigay ni Kristo ang kaharian sa Diyos. Pagkatapos lipulin niya ang lahat ng pagkahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya'y kailangan maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Subalit, kung sinasabi lahat ng mga bagay ay pinapasakop, maliwanag na hindi siya kabilang sa nagpasakop sa lahat ng bagay sa Kanya. Hindi kasama ang Diyos. Ang lahat ng bagay pasusukuin sa Kanya ni Kristo, ayon sa Biblia. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay pinasakop na sa Kanya, ang anak, si Jesus, pasasakop din sa Kanya sa nagpasakop ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. O kita mo, isa lang ang Diyos eh. Yung Diyos na yun, pag susuko si Kristo doon, He will submit to the will of God. He will submit before God. He will surrender to God. How come siya ang Diyos? And the Bible said about Christ, ilang minute na lang po, Mr. Moderator. Pakibasa po, unang Timoteo, pakibigay po yung unang Timoteo 2:5. Ano po ang sabi dyan? Unang Timoteo 2:5 ang sabi niya. Sabi ho sa Tagalog, usara ang Diyos. Ilan? Ano ba yung usa? Isa. Usara ang Diyos. Usara pud ang mahimong taytayan
tali sa Dios ug sa mga tao. Sino? Si Kristo Jesus nga tao. Ano raw siya? Si Kristo Jesus nga tao. Hindi sinabi si Kristo Jesus nga Diyos at tao. Tao lang sinabi. Isa lang. Ha? Ilang minuto na lang? 10 minutes na lang. Mamaya po sa Quran, ipapaliwanag ko po sa inyo yung amin pong paniniwala kay Kristo sa Quran. Inuna ko muna po yung Bible. Bakit hindi pa ako naniniwala si Kristo ay Diyos at 100% man, 100% na tao? Contradictory yun eh. Ang Diyos alam niya ang lahat ng mga bagay, tapos ang tao hindi natin alam ang lahat ng mga bagay. Paano mo sasabing pareho lang yun? Pwede bang alam ko ang lahat ng bagay at the same time hindi ko alam ang lahat ng bagay? Si Kristo hindi niya alam ang araw ng paghukom. Ang Diyos alam niya ang araw ng paghukom. Si Kristo hindi niya kailanman sinabi na ako ay Diyos. Ngunit ang Diyos sa Biblia nagpapahayag, ako ay Diyos at walang iba liban sa akin. Pakinggan ho natin ang sinasabi ho ng Biblia. Yan nyo ha. Yan nyo. Ang paniniwala po kasi nila, ang Diyos daw katulad ni Kristo. Ano sabi ng Diyos? Andiyan ba yung Bible? Pakibasa nga po yung unang, yung Isaias 40, 18 at 25. Kang kinsaman di ay ikatandi ang Diyos. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? Kang kinsamang larawan, ipaisama siya. At sabi pa sa isa, kang kinsaman di ay ipakasama o ikatandi. Miungon ang Diyos. Miungon ang Diyos. Sa Tagalog, kanino nga ninyo ako itutulad, sabi ng Diyos, upang makatulad niya ako. This is a rhetorical question. Kanino ninyo ako itutulad, sabi ng Diyos, upang kami ay maging magkatulad. Walang katulad ang Diyos. Nag-iisa lang po siya. At sa Malakias 2:5, sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Ang lumika, ang Ama, iisa lang ang lumika, ang Ama. Gayon din ang sinasabi. Si Kristo napagod. Hindi karakter ng Diyos to. Hindi mo po pwedeng ang Diyos ay mapapagod sapagkat sabi ng Diyos. Sa Quran malinaw, hindi pa niya napapagod. Ang sabi ng Diyos, hindi siya nangihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Napakalinaw eh. Ito yung karakter ng Diyos eh. Kaya lalabas, magpapalusot ito. Hindi. Iba yung dalawang nature niya eh. Isang Diyos at isang tao. Wala po sa Biblia yun. Invento lang ho ninyo yan. With all respect. Ha? Theology niyo po yan. Ano ha? Hindi raw tinanggi ni Kristo na siya Diyos. Ano hindi? Sa chapter 19 ng Mateo, may lumapit sa kanyang binatang mayaman. Mabuting guro! Paano kung magmamana ng buhay na walang hanggan? Ano sabi niya? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang. Ang Diyos. Chapter 19 ng Mateo. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos. Chapter 17 ng John, chapter 1, verse 3. Chapter 17, verse 3. Pag dinala niya sa langit, ito ang buhay na walang hanggan. Makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay. Basahin natin sa Bisaya. Sabi ni Jesus Christ, kay mao niyang kinabuhin kayon, ang pag-ilani mo, ang buktong ug matuod nga Diyos. Siguro nanamnam ninyo yung sinasabi. Iisa lang ang Diyos na tunay eh. Paano mo kukontrahin yung mga talatang pinagbabasa ko? Ha? Paano yun? Nagpakilala pa ang Diyos. Sino ang Diyos? Tinan nyo ha. Naku, ang daming talata. Hindi tayo matatapos eh. Ha? Ninyo. Pakinggan po ninyo sa 44.
ng Isayas. Ganito ang sabi ng Panginoon ang iyong manlulubos at ng kanyo sa iyo mula sa sinapupunan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isang nagladlad ng mga langit na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? Walang kasama sa paglalangan Diyos. Ha? Tapos binasa niya yung Pilipos para patunayan sa atin si Kristo ay 100% God. Alam ko yung binasa niyang version eh. No? Ito ang sinabi po sa Pilipos. Pakinggan ho ninyo. Sabi ho rito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, ito pong nakasulat sa King James Version, bagamat nasa anyo ng Diyos. Si Kristo po nasa anyo ng Diyos. Wag ko kayong mag-alala, hindi lang naman si Kristo ang nasa anyo ng Diyos eh. Pati tayo, pati lalaki. Kaya nga ang lalaki, Diyos din eh, sa Bible. Oh, hindi kasama girls, pasensya na kayo. Lalaki lang. Oh. Meron akong version dyan, sabi ho sa 1 Corinthians chapter 11 verse 7, ang sabi ho, God made man to become God. Contemporary English version. Sapagkat ang lalaki hindi dapat magtalokbong, sapagkat ang lalaki ay kalarawan at kaluwalhatian ng Diyos. Pero itong tanong ko, dito sa Pilipos 2:9, tataas mo lang ang talata, o ibababa mo lang. Sabi rito, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Ginoong Alabate, pasensya na po kayo. Bakit po sinabi rito sa Pilipos, binasa nyo Pilipos eh? Kaya lang dito sinabi, maliwanag. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos. Sino po nagtaas kay Kristo? Ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang talatang ito para patunayan mo na si Kristo ay 100% God. Sapagkat sabi rito, sapagkat siya naman si Jesus ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sino nagtaas kay Kristo? Ang Diyos, sabi. Sino nagbigay sa Kanya ng maluwalhating pangalan? Ang Diyos. Eh kung pipilitin mong Diyos din siya, dalawa ngayon ang Diyos. Mauwi ka sa dilema. Yan ang problema mo. Susuko si Kristo sa Diyos. Iisa lang ang Diyos, sabi ni Kristo. Sabi ni Pablo, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Si Kristo susuko sa araw ng paghukom. Ang buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo, makilala ang nag-iisang Diyos na tunay. Si Kristo nagpakilala, tao na nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kaya malinaw po yung mga talatang binasa ko. May trabaho ka ngayon, tutulan mo yan. Yung pagbabasa ko ng talatang yan, para gibain ang argumento mo, bilang nasa affirmative side. At ako napapatunayan ko mga kababayan. Napapatunayan ko na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi pwedeng 100% God. Hindi po pwedeng 100% tao. Tinitindigan ko, natitindigan ko ang stand ko. Hindi siya 100% na tao, na Diyos. Siya ay tao. Tao. Tao lang. Kaya ako sinasabing lang, hindi Diyos. Hindi sa Diyos. At yan ngayon, ang tutol ko sa aking kababayan, sa aking nirespeto, ginagalang na kababayan, aking minamahal. Maraming salamat po sa inyo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so